Nipay, Chapter 13, Kabanata 13. Nakita ni Nipay sa pangitain ang simbahan ng Diablo na nakatatag sa mga hentil, ang pagkakatuklas at pananakop sa Amerika, ang pagkawala ng maraming malinaw at mahalagang bahagi ng Biblia, ang kalagayang ibinungan ng apostasiya ng mga hentil, ang pagpapanumbalik ng ebanghelyo, ang paglitaw ng banal na kasulatan ng huling araw, at ang pagtatag ng Zion, mga 600 to 592 BC. At ito ay nangyari na nangusap sa akin ng anghel, sinasabing, tingnan, at tumingin ako at namasdan ang maraming bansa at kaharian. At sinabi ng anghel sa akin, ano ang namasdan mo? At aking sinabi, namasdan ko ang maraming bansa at kaharian. At sinabi niya sa akin, ito ang mga bansa at kaharian ng mga hentil. At ito ay nangyari na nakita ko sa mga bansa ng mga hentil ang pagbubuo ng isang makapangyarihang simbahan. At sinabi ng anghel sa akin, masdan, ang pagbubuo ng isang simbahan na pinakakarumaldumal sa lahat ng ibang simbahan na pumapatay sa mga banal na Diyos, oo, at nagpapahirap sa kanila at naggagapos sa kanila at sinisingkawan sila ng singkaw na bakal at hinihila sila pababa tungo sa pagkabihag. At ito ay nangyari na namasdan ko itong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan, at nakita ko ang Diablo na siya ang may tatag nito. At nakakita rin ako ng ginto at pilak at mga sutla at mga eskarlata at maiinam na hinabing lino at lahat ng uri ng mamahaling kasuotan, at nakakita ako ng mararaming patutot. At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, masdan ang ginto at ang pilak at ang mga sutla at ang mga eskarlata, ang maiinam na hinahabing lino at ang mahalagang kasuotan at ang mga patutot, ang mga naisin ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahang ito. At dahil din sa papuri at sanlibutan ay kanilang nililipol ang mga banal ng Diyos, at hinihila silang pababa tungo sa pagkakabihag. At ito ay nangyari na tumingin ako at namasdan ang maraming katubigan, at hinahati nito ang mga hentil mula sa mga binhi ng aking mga kapatid. At ito ay nangyari na sinabi sa akin ng anghel, masdan ang puot ng Diyos at napasa mga binhi ng iyong mga kapatid. At tumingin ako at namasdan ng isang lalaki sa mga hentil na nahihiwalay mula sa mga binhi ng aking mga kapatid ng maraming katubigan. At masdan ako ang Espiritu ng Diyos. At namasdan ko ang Espiritu ng Diyos na ito ay bumaba at pinukaw ang lalaki. At naglagay siya ng maraming katubigan, maging hanggang sa makarating sa mga binhi ng aking mga kapatid na nasa lupang pangako. At ito ay nangyari na namasdan ko ang Espiritu ng Diyos na ito ay pumukaw sa iba pang mga hentil, at sila ay tumakas mula sa pagkabihag sa maraming katubigan. At ito ay nangyari na namasdan ko ang napakaraming tao ng mga hentil sa lupang pangako, at namasdan ko ang puot ng Diyos na ito ay napasa mga binhi ng aking mga kapatid, at nakalat sila sa harapan ng mga hentil at pinahirapan. At namasdan ko ang Espiritu ng Panginoon na ito ay napasa mga hentil, at sila ay umunlad at natamo nila ang lupain bilang kanilang mana. At namasdan ko na sila ay mapuputi at labis na kaakit-akit at magaganda tulad ng aking mga tao bago sila napatay. At ito ay nangyari na ako si Nipay ay namasdan ng mga hentil na nagsitakas sa pagkabihag ay nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay napasa kanila. At namasdan kong sama-samang nagtipon sa mga katubigan ang kanilang mga
inang hentil at ang gayon din sa lupaing upang makidigma laban sa kanila. At namasdan ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila at gayon din na ang puot ng Diyos ay napasa lahat ng yaong sama-samang magtipon upang makidigma laban sa kanila. At ako, sinipay, ay namasdan na ang mga hentil na nagsitakas mula sa pagkabihag ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos mula sa mga kamay ng lahat ng ibabang bansa. At ito ay nangyari na ako, sinipay, ay namasdan na sila ay umunlad sa lupain. At namasdan ko ang isang aklat at ito ay daladala nila. At sinabi sa akin ng anghel, nalalaman mo ba ang kahulugan ng aklat? At sinabi ko sa kanya, hindi ko po alam. At sinabi niya, Masdan, nagmula ito sa bibig ng isang Hudyo at ako, sinipay, ay namasdan ito at sinabi niya sa akin, ang aklat na iyong namamasdan ay isang talaan ng mga Hudyo na naglalaman ng mga tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa bahayan ni Israel. Naglalaman din ito ng marami sa mga propesiya ng mga banal na propeta. At ito ay isang talaang nahalintulad sa mga nakakaukit sa mga lamin ng tanso. Maliban sa ang mga ito ay hindi gaanong marami, gayunpaman naglalaman ang mga yaon ng mga tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa sambahayan ni Israel. Kaya nga labis na mahalaga ang mga ito sa mga hentil. At sinabi ng anghel ng Panginoon sa akin na masdang mong nagmula ang aklat sa bibig ng isang Hudyo at kapag ito ay nagmula sa bibig ng isang Hudyo ay naglalaman ito ng kabuuan ng ebanghelyo ng Panginoon na pinatotohanan ng 12 apostol at nagpatotoo sila alinsunod sa katotohanan na nasa kordero ng Diyos. Dahil dito lumabas ang mga bagay na ito mula sa mga Hudyo sa kadalisayang patungo sa mga hentil alinsunod sa katotohanan na nasa Diyos. At matapos lumabas ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamay ng 12 apostol ng kordero mula sa mga Hudyo patungo sa mga hentil, nakita mo ang pagbubuo ng yaong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na pinakaramaldumal sa lahat ng ibang pang simbahan, sapagkat dinggin, inalis nila mula sa ebanghelyo ng kordero ang maraming bahagi na malinaw at pinakamahalaga, at marami rin sa mga tipan ng Panginoon ang inalis nila. At ang lahat ng ito ay ginawa nila upang mabaluktot nila ang mga matuwid na landas ng Panginoon, upang mabulag nila ang mga mata at mapatigas ang puso ng mga anak ng tao. Ano pat nakita mong matapos lumabas ang aklat sa mga kamay ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahan, na maraming malinaw at mahalagang bagay ang nawala sa aklat, na aklat ng kordero ng Diyos. At matapos mawala ang malinaw at mahalagang bagay na ito, ay kumalat ito sa lahat ng bansa ng mga hentil. At matapos itong kumalat sa lahat ng bansa ng mga hentil, oo, maging sa kabila ng maraming katubigan na nakita mo sa mga hentil na nagsitaka sa pagkabihag, nakita mo dahil maraming malinaw at mahalagang bagay na inalis mula sa aklat na malinaw sa pangunawa ng mga anak ng tao alinsunod sa kalinawan na nasa kordero ng Diyos. Dahil sa mga bagay na ito na inalis mula sa ebanghelyo ng kordero, lubhang marami ang nangatisod. Oo, kung kaya nga't nagkaroon ng malaking kapangyarihan si Satanas sa kanila. Gayunpaman, namasdan mo na ang mga hentil na nagsitakas sa pagkabihag at dinakila ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng iba pang bansa sa ibabaw ng lupaing pinili sa lahat ng iba pang lupain na lupaing tinipan ng Panginoong Diyos sa iyong ama na natatanggapin ng kanyang mga binhi bilang lupaing kanilang mana. Ano pat nakita mong hindi pinahihintulutan ng Panginoong Diyos na lubusang malipol ang mga hentil ang kakahalo ng iyong mga binhi na nasa iyong mga kapatid, ni hindi niya pinahintulutang lipulin
ang mga hentil, ang mga binhi ng iyong mga kapatid. Ni hindi pahinahintulutan ng Panginoong Diyos na ang mga hentil ay manatiling magpakailanman sa iyong kakilakilabot na kalagayan ng pagkabulag na iyong napagmasdan sa kanilang kinasasadlan dahil sa malilinaw at pinakamahalagang bahagi ng Ebanghelyo ng Kordero na ipinakita ng iyong karumaldumal na simbahan na ang pagkakabuo ay nakita mo. Kaya nga winika ng Kordero ng Diyos, magiging maawain ako sa mga hentil sa pagdalaw sa mga labi ng sambahayan ni Israel sa dakilang paghuhukom, at ito ay nangyari na nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin sinasabing dinggin, wika ng Kordero ng Diyos, matapos kong parusahan ang labi ng sambahayan ni Israel at ang mga binhi ng iyong ama, ang labing ito na aking tinutukoy. Dahil dito, matapos ko silang parusahan sa paghuhukom at pahirapan sila sa pamamagitan ng kamay ng mga hentil, at matapos na lubhang mga tisod ang mga hentil dahil sa pinakamalilinaw at mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ng Kordero na pinagkait ng karumaldumal na simbahang yaon na siyang ina ng mga patutot, wika ng Kordero. Magiging maawain ako sa mga hentil sa araw na yaon, kung kaya nga't isisiwalat ko sa kanila sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan ang karamihan ng aking Ebanghelyo na magiging malinaw at mahalaga, wika ng Kordero. Sapagkat dinggin, wika ng Kordero, ipakikita ko ang aking sarili sa inyong mga binhi nang isulat nila ang maraming bagay na aking pinangangaral sa kanila na magiging malinaw at mahalaga, at matapos na ang iyong mga binhi ay malipol at manghina sa kawalang paniniwala, at gayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid, dinggin ang mga bagay na ito ay itatago upang lumabas sa mga hentil sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Kordero. At sa mga ito masusulat ang aking Ebanghelyo, wika ng Kordero, at ang aking bato at ang aking kaligtasan. At pinagpala sila sa mga maghahangad na itatag ang aking sayon sa araw na iyon, sapagkat mapapasa kanila ang kaloob at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kung sila ay makapagtitiis hanggang wakas, sila ay dadakilain sa huling araw at maliligtas sa walang hanggang kaharian ng Kordero. At kung sino man ang maghahayag ng kapayapaan o mga balita ng dakilang kagalakan, anong ganda nila sa ibabaw ng mga bundok. At ito ay nangyari na namasdan ko ang mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid, at gayon din ang aklat ng Kordero ng Diyos na nagmula sa bibig ng Hudyo, na at ito ay lumabas mula sa mga hentil patungo sa mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid. At matapos nilang matanggap ito, ay nakamalas ako ng iba pang mga aklat na lumabas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kordero mula sa mga hentil patungo sa kanila, sa hihikayat ng mga hentil at ng mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid, at gayon din ng mga Hudyo na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo, na ang mga tahana ng mga talaan ng mga propeta at 12 apostol ng Kordero ay totoo. At nangusap ang anghel sa akin sinasabing, ang mga huling talaang ito na nakita mo sa mga hentil, ang magpapatibay sa katotohanan ng una na nagmula sa 12 apostol ng Kordero, at ipaalam ang malilinaw at mahalagang bagay na inalis sa mga yaon, at ipaalam sa lahat ng lahi, wika at tao, na ang Kordero ng Diyos, ang anak ng amang walang hanggan at ang tagapagligtas ng sanlibutan, at ang lahat ng tao ay kinakailangang lumapit sa Kanya o sila ay hindi maaaring maligtas. At ang mga ito ay kinakailangang pumarito alinsunod sa mga salitang pagtitibay ng bibig ng Kordero. At mga salita ng Kordero ay ipaalam sa mga talaan ng iyong mga binhi, gayon din sa mga talaan ng 12 apostol ng Kordero. Kaya nga kapwa ito pagtitibayin sa isa, sapagkat may isang Diyos at isang pastol sa buong mundo, at darating ang panahon na ipakikita niya ang sarili sa lahat ng bansa
kapwa sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. At matapos na ipakita niya ang sarili sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil, pagkatapos ay ipakikita niya ang sarili sa mga Hintil at gayon din sa mga Hudyo. At ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Nakarecord to. Okay. Ang naalala ko dyan yung pinakinggan ko kanina dun sa Unshaken. Sabi nga ay yung Book of Mormon ay isang tipan ng Diyos na sumusuporta sa Bible. Pero yung Bible, ano siya, parang yung fullness niya kulang. May kulang dun sa Bible. Kaya yung pumupuno dun ay yun yung Book of Mormon. Yun yung mga nawalang pahina dun sa dun sa Bible. Hindi nawala, tinanggal. Tinanggal pala. Hindi nawala, tinanggal ng tao. Tapos naalala ko yung sinabi niya na yun yung strength. Tapos na ginagawa ring weakness ng mga tao. Ng Book of Mormon. Yung kasi sinasabi ng Book of Mormon na yan. Ito ay yun yung pinakatamang what's the word? The most correct. The most correct book. Pero sinabi doon ni Moroni na kung may makikita silang mali doon, mali ng tao. Yun ay mali ng tao, hindi yun mali ng Diyos. Na hindi na acknowledge ng Bible na yung mga plain and precious things ay tinanggal din nila. Na parang, ba't nga naman ganon? Alam naman natin na yung Bible talaga, marami talaga silang tinanggal para mag-fit dun sa, kasi nagamit naman talaga ang Christianity para sakupan yung mga bansa. Kaya hindi talaga siya makakatayo na na mag-isa. Kaya inutusan ng Diyos si Nephi na magsulat. Kasi alam niya talaga na mangyayari yun. Para hindi mawala yung mga plain and precious things at mabasa pa rin natin. Sinigurado niya na masusulat yun sa Book of Mormon. Tapos, dahil Hintil yung huling nakatanggap, sila yung nangunguna ngayon para i-gather yung yung mga tao at the end. Tama ba? Ganun ba? Does it make sense? Parang yun yung nagets ko. Kasi yung sinabi mo kanina tungkol dun sa sakop, di ba yung Spanish, sila yung nagsakop dun sa Pilipinas. Pag nagsasakop ka ng bansa, una mong sinisira yung kanilang faith o yung kanilang belief. Na yung pagpasok ng Spanish dun sa Pilipinas, hindi nila sinira talaga yung belief ng tao. Inadapt nila yung pagsamba kasi anito yung sinasamba natin, yung mga anito. Kasi nung nanonood ako ng geography ba yun? Na ang mga Pilipino, kaya tayo walang masyadong pagkakakilanlan. Kagaya ng mga Malaysia, kilala talaga sila. O mga Chinese, ganun talaga. Ang mga Pilipino sobrang dami kasi ang dami nang sumakop sa atin. Pero yung unang pagsakop ng Christianity sa atin, kahit yung Muslim kaya nauna yung Muslim sa Christianity. Sinakop din lang naman tayo nun. Yung mga nagtitrade galing sa mga Malay. Yung Christianity parang inadapt nila yung pagsamba dun sa mga anito, ginawa nilang rebulto. So yung mga rebulto, yun naman yung sinasamba. So tinanggal nila yung faith dun sa anito para sumamba dun sa mga pupunta na sa church. Inadapt nila. O kaya naging makapangyarihan yung simbahan at saka yung government parang magkasama mo at lahat ng simbahan ay malapit sa munisipyo. Yung parang tapos isa sa nagustuhan ko rito yung hindi naman nagustuhan, parang
Ang Diyos talaga, hinahalubilo yung mabuti at masama. Pinagsasama rin talaga. Correct. Na hindi niya hahayaan na malipol yung mga masasama na walang mabuti. Hindi naman niya hayaang mabubuti lang na walang masama. Parang nandun magbe-blend sila para malaman kung ano. Alam mo, naalala ko dyan yun eh. Yung wheat and tear na na pagbunga. Hinayaan niyang mag-grow sila na magkasama. Para pag at the end, doon mo makikita harvest, kung alin yung itatapon, susunugin. At alin yung uli kukunin niya. Kasi itong chapter 13 talaga tungkol to sa Bible at saka sa Book of Mormon. Correct. Yun yung nakuha ko dun. So si baby, talagang mapapahalubila talaga yung si baby sa ano. Sa mundo. Kumbaga sa makamundo at saka sa makadiyos. So nasa sa kanya na yon. Kung paano niya pipiliin. So ang ano lang natin na i-guide. Ituturo siya. Lead me, guide me. Habang maliit pa siya, isusure natin na naituro natin sa kanya mga kailangan niya dapat matutunan. Tapos paglaki niya, may accountability na siya. Siya na pipili nun. Kasi sa ano naman natin ngayon, kasi yung ibang tao, yung ibang religion, yung alam nila na tama, yun yung tinuturo din nila sa anak nila. Kahit yung mga Muslim. Di ba pag nagdadasal sila, oo, yung bata na luhod din. Nakakatuwang tingnan, di ba? 3 years old yun. Nagduduwa na yun. Di ba? Magandang ano yun. Magandang anong tawag doon? Habit. Na pag naging habit nila, hindi na mawawala sa kanila yun. Parang sa simula, ginagaya lang nila. Pero pag tanda nila, pag naintindihan nila yung dasal, importante pala talaga yun. Eh malay mo yun, na-convert sila ng ano, mga dito. Ang bata talaga, they learn from example. Nakikita. Tapos, ito one time, kaya nalaman ko nagduduwa si Moody. Sabi niya, you know, I do like this, sabi namin. How? Tapos pinakita niya. Tapos si Hanan, nilatag niya yung mat niya, pero yung mat niya, hindi yung carpet. Yung pag inano mo, tutunog, tapos sasabihin ko ano yung yung gano'n. Basta nagdadasal. Tapos, may ginagaya siyang ano. Ngayon si Hanan, umupo dun sa duwa niya, dun sa kanyang carpet. Sabi niya, no Hanan, this is not for playing. Sabi niya, this is for prayer. Natuwa kami. Hindi, kinulit pa rin yung kapatid niya, kaya ginawa na lang namin. Nangyari yun nung nandito yung taga-British eh. Ayun pala, Muslim din. Sabi niya, okay, Moody stand up. Kinuha niya yung carpet. Tinabi niya. Kasi nga pinaglalaroan ni Hanan. Ayaw naman niya sundin si Hamoudi. Pero at least si Hamoudi alam na niya. Si Hanan kasi hindi pa nagdadasal niya. Pero si Hamoudi kasama ng tatay niya. Biruin mo yun, halimbawa at yung anak natin. It's for prayer. Alam niya na, ang Book of Mormon, scripture ng Diyos. Halimbawa, this is our home. It's not time to play here. This is my room. This is where I will learn. Diba? Kagaya nila, ang Quran hindi nila pinaglalaroan. Napaka-holy nun, hindi mo basta pwedeng hawakan. Nang madumi yung kamay mo. Dapat maglilinis ka. So parang ganun. Kung anong ituro mo talaga, may makukuha talaga siya. Gumawa tayo kaya na isang lugar sa ating bahay na hindi naman gawa. Let's go to your room. Diba ganun? Or kaya sa bed natin. Let's go to one place o one corner. Hindi ba, ang study time natin, bedtime, yung sa kama. O kaya, let's ilatag na natin yung ating carpet. Pwede, oo. Study na. Study time. Para masasanay siya na. Alam na niya, hindi na siya kailangan tawagin. Pag nag-carpet na, alam na, magdadasal or magbabasa. Hindi yung nakahiga tayo magbabasa. Correct. Totoo yun. Alam mo ba nagbabasa ka, talagang gumagalaw siya. Ramdam mo, diba? Nakikinig. Nalimutan ko. Naka-record ka pa. Sorry. Pero yun,
totoo yung sinabi sa Bible din na teach a child the way she should. Basta yun. Basta hindi ko memorize. Turuan ng bata. Pero turuan mo sila ng bata pa. Yung kanilang lalandasin. At hindi na sila maalis dun. Depende pa rin, syempre. And they will not depart from it. Pero at least ginawa mo yung part mo sa parent. Kaya ikaw, Seth, tulungan namin ang isa't isa ni Conchaba kung paano ka namin uutuin, ha? Alright. Meron ka pa? Wala na, yun lang. Ganda yung verse nito.